Dumarami na ngayon ang mga kung tawaging freelance agent o yung kumikita kahit walang permanenteng employer. Yun nga lang, hindi sila nakatatanggap ng benepisyo gaya ng regular na empleyado at wala rin kasiguruhan sa trabaho. Narito po ang report. I'm a freelance writer. Ako ay isang freelance web designer. Hi, I'm a freelance search engine optimization specialist at your service. Freelancing o pagtatrabaho sa walang permanenteng employer. Yan na raw ang nauuso ngayon ayon sa Department of Labor and Employment. Batay sa datos ng DOLE mula 2010, nadagdagan na mahigit 300,000 Pilipino ang bilang ng mga self-employed. Kabilang din sa mga self-employed ang mga entrepreneur at iba pang independent contractor. Kaya napakataas ng demand sa mga freelancers sa kanilang proficiency, integrity, yung ability to meet deadlines. Ayon sa dekano ng UP School of Labor and Industrial Relations, di na raw katakataka ang pagdami ng freelancers dahil na rin sa pagsulputan ng iba't ibang online job opportunities. Since ang information ay mabilis ang transmission, so napapabilis rin yung decision making. And of course, when it comes to the decision whether to hire or not, no? Si Trixie na dating isang regular na empleyado, 3 taon ng freelance writer ngayon. Mas komportable raw siyang magtrabaho sa bahay kaysa sa opisina. Pwede kang magtrabaho basta may internet ka. Pwede kang magtrabaho sa bahay. Hindi mo po kailangan mag-uniform. Hindi mo kailangan mag-commute. The means, the methods, the manner by which the work is accomplished is not controlled by the one who is in need of the service, no? But only the result. Si Glenn na dating freelance web developer nagtatagpa ng kumpanya para sa mga freelancer. So, mas madali sa amin yung trabaho, tsaka mas madali sa amin mag-distribute ng project pag hindi kinaya ng employee namin. Pero dahil hindi regular na empleyado ang mga freelancer, wala rin silang health insurance, pensyon at tenure sa trabaho. Mga seguridad sa trabaho na hinahanap ng graduating student na si Steven. Kaya bagaman nag-freelance siya bilang web designer ngayon, balak pa rin daw niya na makapasok sa isang kumpanya. Opo, kumukuha na rin po ng experience, tsaka po para pag pumasok ka po sa isang kumpanya na gustong-gusto mo, edi may harap ka na po, tsaka skilled ka na. Para sa iba, may tuturing na sugal ang trabaho ng isang freelance agent. Minsan wala, minsan meron. Pero kung ito ang nais mo, tiwala ng kliyente raw ang dapat unang makuha. Dala ng trabaho mo ang integrity mo. That's your badge. That's your identification. That's your reputation which you bring in the market. So kailangan pangatawanan mo ang sinasabi mo na. Para sa Saksi, Steve Delisa nag-uulat. Kung nasa ng balita, ikaw tangli ka ng katotohanan magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na po ang rescue at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.